Hello, can you hear me? Hi, good evening. Good evening po. Good evening. Ang tagal mo mag-reply. Sa kabila po kasi ako nagre-reply. Oo. Ang tagal, oh. Parang inabot tayo ng 3 weeks yata to, no? Ano ba yan? Anyways, what's your name? Jen po. Sino? Jen. Jen, ilang taong ka na, Jen? 36 po. 36. Si Jen, ano spell ng Jen mo? Jen. Yung normal. Yes. Okay. Teka lang. Taga saan ka? Taguig po. Taguig. Andiyan ka ngayon? Yes. Sige. Si Jen ay 36 from Taguig. Anong ginagawa sa buhay ni Jen? Nag-work po. Actually, naka-in ako ngayon eh. Kaya matagal din ako So, mag-reply. bayad ka ng kumpanya pero nandito. Ay, talaga naman. Nag-lunch na ako. Nag-break na ako ngayon. Okay. So, legal to. Yes po. Okay. Okay lang, legal to. May asawa na si Jen? Meron po. Okay. Masaya naman? Sumaya na ulit. Sumaya. Parang hindi. Sige, magplastikan tayo. Tinawagan mo ako, kunyari ha. Okay. Anyways. Ano po? Sorry. Hindi ko rin po kasi alam yung mararamdaman ko ngayon eh. Bakit? Ayun nga. Dahil nga dun sa asawa ko po. Saan ko po ba sisimula? May asawa ka na. How long have you been married to this guy? We've been married for 9 years. Magti-10 years na kami. 9 years. Year. Okay. Pero... Ilan na anak nyo? 2 po. Ilan taon panganay? 12. Yung pangalawa? 10 po. Ilan taon kayo mag-asawa? Ano pa? Ilan taon kayo mag-asawa? 9 years. So, 2 years old na yung panganay nyo nagpakasal kayo? Yes po. Okay. Pero, matagal naman po kaming naging mag-boyfriend-girlfriend before kami nagpakasal. Kumbaga, nagbuntis ka lang untimely bago kinasal. So, nagpakasal kayo, may anak na kayo? Yes po. Okay. Alright. So, what is it that you're going through right now? Actually po, wala nang problema sa ngayon. Ang hirap lang kasi sa akin is introvert pa ako. So, wala akong nasasabihan ng mga problem ko. Ganon. So, sa akin lang itong nangyari sa akin. What happened to you? Parang I feel betrayed kasi hindi ko expected na magagawa sa akin ng asawa ko yung ginawa niya. Ano bang ginawa niya? Nagkaroon po siya ng Charot lang. ng ibang girl. Oh, he cheated on you. Yes. And never I imagined na magagawa niya. Yan yung pinakamasakit na yung you thought everything's okay tapos may... Okay, tell me about it. When did this happen? Lang po, mga 2 months ago. Oh, you found out 2 months ago? Yes po. Alright. You found out 2 months ago, but how long affair ito, no? Or one night thing? Almost 1 month din po yung tinagal ng affair nila. Okay. So, paano mo nalaman? How did you find out? Bigla ko na lang siyang naramdaman. Tapos parang bigla ko na lang gustong tingnan yung cellphone niya, gano'n. Ayan na naman. Kasi, ganito po kasi yun.
parang childhood sweethearts din po kasi kami. Mhm. So parang high school pa lang kami, mag-classmate kami, and dun din kami naging mag-boyfriend-girlfriend. Tapos po, nung time na yon, ano pa naman, syempre mga bata, pa teenager, ganun. So medyo ano pa siya nun. Siya first boyfriend mo? Hindi naman po, pero parang siya yung serious relationship. Ilang taon kayo nung naging kayo? Ilang taon ka? Ano po, 14? May nauna. Wala lang po yun, nung time na yun. Hindi. May nauna pa sa 14? Opo. Wala lang po yun, parang ano lang po naman yun, sa room lang, gano'n. Love team sa room, gano'n. Anong sa yung mga Yahoo chat dati, gano'n? Opo, yun. Okay. Gano'n. But kumbaga in Tapos, terms of real relationship siya yun. Opo, Okay. nung time na yun. Pero nung time na yun, medyo marami rin siyang inaanong girls kasi chick boy din siya nung time na yun. Di pogi pala to. Yes. Mm. Parang halos lahat din ng classmate namin nag-crush sa kanya, gano'n. Okay. Pero ako yung naging girlfriend niya. Tapos pa nung third year high school na kami, Mhm. yun nga po, nalipat ako ng school. Kaya nagkahiwalay kami. Okay. Tapos po nung fourth year, nagkaroon ako ng boyfriend. Okay. Classmate niya. Tropa niya. Hindi, classmate lang. Hindi niya tropa. Sige. Doon po nagkita kami ulit. Tapos, kinuha niya yung number ko. Siyempre, binigay ko rin naman. Okay. Ayan. Tapos, pero wala naman, hindi naman na kami masyado nag-text nung time na yon. Tapos, parang 1 year din kaming walang communication. Tapos, nung college, bigla kaming nag-meet dun sa school namin, ng college. Tapos, yun, dun na kami medyo nagkamabutihan ulit. Tapos, sabi niya, try daw namin ulit. Okay. Tapos yun, kasi sabi niya daw po, simula daw po nung nawala ako dun sa school namin dati, inanap niya na daw po ako, gano'n. Nagsisisi na daw siya, ganyan. Di kinilig ka nun. Siyempre. Yung manok nga kinilig yung manok, oo. Okay. Ayun po, tapos... So that's anyways, we don't have to talk about that. That's how you guys started. Yes po. 1 month ago, you caught him. Yes. What happened? Ano po, ganito po kasi yun. Ano po kasi ako, work from home. Okay. Tapos, may dalawa po akong work. May work sa umaga, may work sa gabi. Siya naman Anong po, work mo sa umaga? Ano po, HR po pareho. So online ito. Yes po. Okay. Tapos po, siya kasi po, nag-resign na dun sa company niya dahil din po sa babae. Parang yung company niya po kasi nililink siya sa ibang babae. Ganun. Okay. Parang yun, inaasar kasi ako. Tapos, hindi naman kasi siya ganun. Hindi siya yun nga po, kaya nga po, hindi ako makapaniwala na gawa niya sa akin. Kasi masyado nga po siyang loyal sa akin. Yun ang pagkakaalam mo. As in, uwi. Pagka-out niya, uwi. Ganun. Kumbaga, yung kanyang routine is very predictable. Yes po. Opo. Okay. Kaso may bagong girl dun sa office nila na medyo type siya. Maganda ba? Maganda. Hindi. Ayan. Sexy lang. Yun lang. No? Tapos, Baka sabihin ng iba, discriminatory ako. Hindi naman kasi, well, aminin natin, di ba? Pag may potential kasi ang babae, you see that as a threat. Kayong kapwa babae. Tama, no? Nakita ko rin naman po yung text ng girl na tinitext siya, tinatawag siyang baby. Ganun. Alam nung girl na may asawa? Tinatawag siyang baby? Opo. Yes. Kilala din ako sa office nila. Anak ng po. Grabe.
Tapos, ayun. So, syempre, yung ano doon, yung mga office mate niya, parang rin sa akin, ayaw din sa akin kasi nga, tuwing niyaya nila yung asawa ko, hindi pumapayag kasi nga, iniisip nila hindi ko papayagan. So, kaya nung time na may nagkagusto sa kanyang girl, nililink siya ng sobra, gano'n. Kaya napag-resign na lang siya, kaya yun. Okay. Wala na siya doon. So, ang ginawa niya na lang, nag-sideline na lang ng ano. Wait lang. Let me have this properly. Ba't siya nag-resign? Dahil nga po dun sa mga toxic na office mates niya. Akala ko dahil sa girl. Dahil dun din po, kasi nililink nga po siya dun sa girl. Okay, wait lang. Are you telling me na dahil ayaw sa girl, nag-resign siya? Not really. Sa mga office mates niya na inaasar siya kasi ako rin inaasar din ako. Pinipilit nila na kasi may outing yung office nila. Okay. Hindi siya sumama. Galit na galit yung mga office mates niya. Bakit daw siya sumama? Ang sexy-sexy daw ni ganito. Sayang daw. Wait lang. Ganyan. These office mates, they know na may asawa to ng laking to. Yes. I'm sorry, but the story, I'm sorry, the story does not add up. Talaga? Yes. Sige, let me just put this into proper context. Okay lang po. Sige po. May bago siyang office mate, yung office mate niya gusto siya. Opo. People around them, diba, gumagawa sila ng eksena to maging item yung dalawa. Tama? The same people who know na may asawa to lalaking to. Yes po. Ganong kagrabe yun para mag-resign yung mister mo? Dahil doon? Opo. Bukod pa doon, syempre may mga issue din sila sa office. Pero nung time na yun kasi punong-puno na siya. Kasi nung time na yun, ng outing ng office nila is naka-staycation din kami ng kaming family dahil birthday ko. So, ang nag-anniversary kasi ng office nila. So, parang nagalit yung mga kasamahan niya. Bakit daw, ganun. Bakit daw hindi sumama sa outing nila? Anniversary nila yun. Pwede naman daw i-reschedule yung staycation ng birthday ko. Ganun. Yun. Yan po. Tapos po nun, nag-video call pa sila, pinapakita yung girl, ganyan-ganyan. Sinasabihan na, sayang ka, hindi ka pumunta, ito, sexy na ito, ganyan-ganyan. Ganon. So, nung Monday, nung pagbalik niya ng office na yun, nag-resign na lang siya kasi sobrang napuno na siya. Ganon. Pero hindi dun sa girl yung problema. After nun, nag-resign na siya, yun, na lang po siya, sideline na lang ng Lalamove, tapos Grab, gano'n. Tapos po, so, syempre, nawalan siya ng sweldo na stable. Ako po yung may 2 job. So, parang ang pinakatulog ko na lang is 2 hours, gano'n. Pag out ko sa morning, tutulog lang akong 2 hours, tapos papasok na ulit ako sa panggabi ko. Ganun po. Ayun, yun na yung nangyari, parang naging na siya, pang araw-araw na routine na. Tapos, nitong mga, parang past few months, parang, nagbago na. Parang, siya kasi, nagkaroon siya ng addiction sa online game. Okay. Ayun po. So, dun niya sa online game na meet yung girl. Akala ko, okay lang na. Wait lang. So, this is a different girl doon sa naging katrabaho niya tinukso sa kanya? Yes po. Opo. Iba pa yun. Wala na yun. Wala naman yung girl na yun. Ayun. Tapos, ito kasing mga time na yun, parang hindi na siya nagsa-sideline masyado. Kaya, parang lagi na lang siya nagsi-cellphone, gano'n.
nag-games. So, ang sa akin naman is, yung mga panahon kasi na yun is, bagyo. So, okay lang din sa akin na hindi na siya magbiyahe-biyahe. Ganun. Okay. Tapos, yun, akala ko okay lang na ganun. Kasi, kasi ang gusto ko lang naman is magkakasama kami ng mga anak namin sa bahay, ganun. Tapos, pag magpapahinga ako, kumpleto sila, yun, okay na sa akin yung ganun. Tapos po, nitong one time na nagkasakit yung anak ko, medyo kami na short kasi kami sa budget ng mga time na yun. Nagkasakit yung anak ko, tapos sabi niya, manghihiram daw siya dun sa kalaro niya ng pambayad dun sa mga gamot. Nagulat ka na, ganun kay ka-close? Parang ganun, no? Oo nga eh. Sabi ko, ganun? Kakaano mo lang yung paano basta. Pero, syempre, wala na rin sa isip yun dahil may sakit yung anak ko nung time na nasa hospital kami. Di, sinendan siya 1,000. Tapos, kinabukas, nabasa ko pa yung conversation na yun na nagpasalamat siya, sinend ng PM. Una, nag-message siya sa group nila na nanghihingi na ng tulong, ganyan. Tapos, yung sinend na yung money, in-EM na. Tapos, kinabukasan, sabi niya, nanghiram daw ulit siya dun sa kalaro niya. Di, okay, sige, ayan, may panggastos na naman. Bali yun na. Tapos, nung mga sumunod na araw na, nung one time na parang natutulog siya, gusto ko lang tingnan yung cellphone niya. Hindi naman ako masyadong pala tingin sa cellphone niya. Pero nung time na yun, parang gusto ko makita yung cellphone niya. Hinanap ko ngayon yung kalaro niya. Opo, yun. Yung nag-send ng nawala. Tapos, pero hindi ko pa siya kinonfront nun. Tapos, nung one time, na, kasi habang, pag lumalabas siya ng bahay, lagi siyang naka-video call sa akin. So, nakikita ko siya, lang, kahit hindi kami nag-uusap, nakikita ko lang siya, ganun. Tapos, ganyan yung pinsan ko hindi video call pero laging naka-live. Okay. Oo, naka-live daw para mapapanood ng asawa niya kung nasa Kaya minsan, pag napapadalaw ako sa account ng pinsan ko, parang alam ko yung lahat ng ginawa niya. Kumain siya ng Mickey, bumili ng puto, lahat, Ayun po. Tapos, nung parang Monday, one day, pumasok, umalis siya. Tapos, sabi siya sa akin na flat daw siya, ganyan. Pero busy ako nung time na yun, kaya hindi kami nagka-video callan. So, okay lang yon. Tapos, kinabukasan, nung day na yun, nung umaga, okay pa siya dito sa bahay. Ginawa niya pa yung project ng anak ko. Tapos, bilin siya ng bilin na ipasundo ko na lang daw yung anak namin dun sa mother ko kasi gabi daw siya babiyahe. Hapon, ganun. Baka nasa malayo siya, hindi niya masundo. Paulit-ulit siyang ganun. Pero hindi ko pa rin pinansin. Tapos nung kinahaponan... Para bang ang dating niyan, he is setting up an excuse or an alibi that he will disappear for a couple of hours, parang ganun. Yes po, ganun. Ganun nga. Magaling. Ba't ko to alam? Tapos nung kinahaponan po, nag-message ako sa kanya. Usually, pag nag-message ako sa kanya, ang gagawin niya, tatawag. Kasi nga hindi siya makaka-text dahil nagbibiyahe. Hindi nag-reply, hindi tumawag. Kumbaga, it's an unusual, no? Super. Oo, parang, Kasi it's either may emergency yan or opo. Hindi, nako, talaga eh. Tapos, nung time na yun, hindi ko inisip na dahil sa girl. Ang time na yun, ang inisip ko, nag-aalala ako dahil baka na-disgrasya, ganyan. So, search ako. Search ako sa Facebook, mga ganyan, kung ano yung pangalan or motor, ganyan. Tapos, nung time na yun, nung mga time na yun, ilang oras mo nang hinahanap?
ayun na nga po, pagtingin ko sa messenger, ang nakalagay na dun sa taas is active 3 hours ago. Naku, alam mo yung alam mo yung yung 3 hours na yan. Medyo ano yan eh, no? Oo, yun. Mahiwaga. Naka, yung 3 hours na yan, ay! Naka, mahiwaga yung 3 hours na yan. Tapos, sorry. OA. So, ang ginawa ko po is, sinearch ko sa Google kung nasaan na. Paano mo na-search? Location ng phone. Okay. Ganon. Tapos, parang na-stuck siya sa isang lugar. Hindi gumagalaw 3 hours, no? Baka kumakain ng lomi, ano ka ba? Tinatawagan ko, nakapatay na ang cellphone, pati ang messenger, hindi matawagan. So, yun. Pero wala pa rin ako naisip. Tapos, kasi nga, hindi mo inaasahan na may ganon dahil may tiwala ka nga, di ba? Opo. Never. Tapos yun, nung mga after 3 hours na, nagbukas siya ng cellphone, tumawag. Sabi niya, nasira daw yung cellphone niya, umuulan daw kasi nabasa. Di na bumukas. Yun. Tapos, pag uwi niya, ang dami niyang dalang fruits. Naku. Kasi lagi ako nagpapabili sa kanya ng fruits. Nako. Bumili siya ng fruits. Opo. Tapos may dala pang malaking milk para sa anak namin. Ang milk na galing sa dudu ng cow. sorry. Tapos, tapos po, syempre, nung naka-idlip na ako nung dumating na siya. Tapos, pero pag umuwi kasi siya, diretso ligo na sa CR. So, ako tulog. Tapos nung gigising na ako, nasa kwarto na siya. Natulog na siya. Tapos, syempre, gabi na, mag-isa lang akong gising dito sa bahay. Parang hindi ako mapakali. Syempre, di ba? Hindi ka talaga mapakali. Nangialam ka. Inamoy ko yung damit niya. Yung uniform niya, yung brief, inamoy ko. Anong parte ng brief? Yung saluhan? Lahat. Sorry. Talagang sinamsam. Hindi. Ganon. Inamoy mo. Opo. Yung saluhan. Yung damit niya, hindi naman amoy pawis. Walang amoy pawis. Mabango pa rin. Amoy, pa rin, downy, ganon. Tapos kinabukasan, at tapos tinignan ko yung app niya, nung driver app niya. Pagtingin ko, walang earnings. Ibig sabihin, hindi bumiyahe. Correct. Bakit ka na flat? Di ka bumiyahe? Ganon, no? Pero, ang daming dalang pasalubong. Pagtingin ko sa wallet, may dalang fruits. Baka may kumain ng pipino niya. May dalang pang, may sobra pa siyang money. Ay, yun lang. Talaga tapos, naman. Okay. So, kinabukasan, ang ginawa ko, hindi ko siya ginising para ihatid yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, ako na maghatid sa'yo. Tapos paghatid ko sa anak ko, dumiretso ako dun sa bahay ng father ko. Doon na lang ako nag-work. So, ibig sabihin, wala pa siyang kaalam-alam na may kutob ka na. Yes, tulog pa siya. Pero diba? minessage ko siya. Sabi ko sa kanya. Wait lang, hulaan ko. O ano minessage mo sa kanya? Sabi mo sa kanya, PM mo ako pag gising ka na, usap tayo. Hindi. Ano ba yan? Mali ako. Hindi. Isa pang try. Isa pang try. Saan ka talaga nanggaling kahapon? Medyo. Yeah! Okay, tapos. Ano talaga? Ano pinili mo? Sabi ko sa kanya, umalis ka na dyan sa bahay kung hindi mo sasabihin kung saan ka talaga nagpunta kahapon. Sabi ko sa kanya, imposible na nasiraan ka tapos nandun ka sa malayo kasi bandang Novaliches yung niya eh. Yung last na natrack kong location. Sabi ko, sira yung cellphone mo. Paano ka nakarating dyan? Sabi ko sa kanya,
Tapos, ang reply niya sa akin, umuwi ka dito, mag-usap tayo. Uwi naman ako. Pag uwi, ang sinabi niya ay nagkita daw sila ng girl na nagpahiram ng pera kasi daw pinakita niya yung ID niya kasi daw ayaw niyang parang masabihan na scammer kasi nga nanghiram siya ng money. Baka daw sabihin na, kasi hindi pa siya nakakabayad, gano'n. Parang gusto niya makipagkita. Ipapakilala niya lang yung sarili niya, gano'n. Papakita niya daw yung ID niya. Gano'n. Okay. So sabi ko, talaga? Yun lang? Di ba pag umaalis ka, gusto mo lagi akong kasama mo? Sabi ko sa kanya, gano'n. Sabi niya, kasi baka anong isipin mo, ganyan. Ang tagal naman ng part na nahuli mo siya. Oo, pati. Naiinip ka mo. Yun ako yun. Tapos, hindi, ang press release niya lang ng time na yun is kumain lang daw sila sa Starbucks. Tapos sabi ko, 3 hours, kumain so, kayo. So, minute niya yung kalaro niya at inutangan niya? Opo. Ayan. Tapos, yun. Sa Starbucks ba na yun? Cementerio ba yun? Dead spot, walang signal, ganun? Pero actually, dun sa cemetery siya nawalan ng dun ko siya last na na-track. Ha? Malapit sa cemetery. Ano cemetery yun? Hindi ko alam nakalimutan ko na. Basta malapit sa North Fairview. North Fairview? Wow. Dun banda. Sabi may wifi sa Starbucks. Walang wifi sa Starbucks na wala pang customer dun. Dati meron, 100 per hour. Ngayon wala na. Sabi niya din daw sila sa ano ba to? Nanatiling hinala mo o umamin siya? Yun yung inamin niya na kumain lang daw sila. Okay. Sabi ko, 3 hours kumain kayo. Sabi ko. Pwede namang totoo yun kung kumain lang sila. Pero mali pa rin na hindi ka di ba? Yun nga po. Sabi ko nga sa kanya, bakit kailangan mo pa makipag-keep? I-send mo na lang sa messenger yung picture ng ID mo. Sabi sa kanya gano'n. Tapos, pero, okay. Pero nung kinabukasan, nagbago yung statement niya. Yun na. Doon niya na inamin. So hindi sila nag-Starbucks. Nakukonsensya daw siya. Hindi siya talaga sanay na magsinungaling nga. Yun po. Sabi niya, nag-check-in sila. Pero, walang nangyari. Kasi, meron daw mens yung babae. Okay. So, nandiyan na tayo sa punto na, di ba nandiyan na tayo sa punto na yan? Kiss lang daw. Okay. Tapos, kasi, parang niyaya siya ng babae makipagkita. Kasi parang dun sa game nila, may ano-ano sila, kunyari daw na nagselos yung asawa ko doon, sa alam mo, nagtataka ako sa mga gamer, nagagawa nila lumandi online. Sorry I've been playing online game for 2 years now. Hindi ko paano nyo ginagawa yan? Yung maglaro lang habang may kausap ka, nakakapikon na Yung lalandi ka pa. PM daw po sa game. Wala. Sa PM sa game. Ang hirap kayo mag-PM. Depende siguro sa kasi Valorant ako Di ba? Anyways. Sabi ko, paano kayo nagkamabutihan yan? Teka lang, hindi yan ang tanong ko. Ay, ano ba? Opo. Meron daw mens yung girl. Opo. Kaya kiss lang daw. Yun, tapos. Teka lang. Usap. Ano po? Di inamoy mo yung brief, di ba? Opo. Wala namang amoy. Ano ba Wala. Ano ba yan? Saka sinabi niya rin na hindi daw siya naligo. Doon. Kasi nga, maaamoy ko daw siya. Sino? Sige. Okay. Tapos? Tapos yun. Pagkatapos nun, kasi nga, nung bago sila magkita, yung girl nga kasi gusto siyang kitain. Kasi parang gusto daw magpaliwanag ng babae. Feeling yung babae. Kasi, sabi ko, bakit ba nagustuhan mo yun? Sabi niya kasi daw, mabait daw sa chat. Pag sa game daw, nililigtas daw siya lagi sa game. Ganyan.
Tapos pag nadeded daw siya, parang okay lang yan, ipipm siyang ganun. May ganun. Inaalalayan siya, ganun. So doon nagkamabutihan yung loob nila. Kaya na first blood sila. Ay, sorry na. Tapos, ano ba yung na first blood din? sorry. Wala, may blood nga daw siya. Okay. Yun. Tapos, edi parang, nung time na yun, medyo parang nagkakalabuan na rin kami ng asawa ko kasi nga wala na rin akong time sa kanya. Parang pag out ko, tulog na lang ako, ganun. So, doon siya nalambingan sa babae. Tapos, kaya sabi ng babae, magkita tayo, mag-explain ako sa'yo, ganyan. Yun. Tapos, nung nandun na nga sila, ayun na nga. Magkano pinautang nung girl? Sabi nung asawa ko nung daw sa girl, wala akong pera, hindi kasi ako makakabiyahe. Sabi nung babae, bibigyan na lang kita. Sabi nung babae, hindi utang, bigay. Tapos, yun, nung pagka yun nga daw, yun, sabi ko, talaga, naatim mong gawin yun? Nalikan mo, ganyan. Sabi niya, wala, pikit mata na lang daw siya. Ganun. Parang, syempre, bilang lalaki, ganun. Pero nung sinabi daw nung babae na meron siya, nawala na siya ng gana. So, parang, nagkwentuhan na lang daw sila. Hindi niya sinabi, tingin nga. Walang ganan. Hindi. Hindi, di ba? Ano ba yan? Hindi ba? Hindi ba niya sinabi, ganan. Hindi ba? Kasi naiya din siya siguro. Ang babae pala is mas matanda sa amin ng 10 years. So, 46 na. Yes. Tapos wait lang, 46. Hiwalay na siya sa asawa niya. 46 na, meron pa rin. Yun nga eh. Pero nababasa ko naman sa chat nila ng game, parang sinasabi niya na menopausal period na daw siya, ganyan. Ano ko lang hindi ako nang-judge siya. Yun, tapos yun, nung pag-out nila, sabi so, nung 46 years old, naglalaro ng computer, ng mobile game. Opo. Medyo yun lang, no? Malakas pa nga daw siya sa game eh. Siya yung parang leader dun sa game. Ganun. Tapos yun, nung uuwi na sila, sabi daw nung asawa ko, ano mo na lang, wag mo i-Gcash siya kasi may kita ng asawa ko. Binigay sa kanya ng nag-withdraw na? Dala niya na. Inabot na dun bago sila lumabas dun sa room. Ayun. Dala na nung girl. Magkano yan? Magkano? 2,000. 2,000. Tapos nung pababa na sila dun sa room, binuksan niya na yung cellphone niya, dun niya nakita na nilolocate ko siya. Tapos sinabi niya daw dun sa babae, patay, nahanap na ako ng asawa ko. Sabi nung babae, okay lang yan, may 2,000 ka naman. Sabi, okay na yan, iho, maraming salamat sa panahon mo. Ganun. Sabi nung babae, bakit mo kasi binuksan agad? Yun, sabi. Dapat lumayo ka muna. Doon nagtapat ka ng vulcanizing shop, dapat doon, ganun. Ayun, tapos noon po, nung tiningnan ko yung ngayon, parang simula na nun, naghalungkat na ako ngayon sa sa messenger niya. Yan nga, bukod sa nawala yung conversation nila ng babae, nakita ko na may mga video calls pala sila kasi dinownload ko yung activity log. Okay. Meron palang one day na halos buong araw silang naka-video call. Yun yung na-flat siya. Yun. Tapos, nung time na yun, umamin na siya dun sa babae. Tapos, yun, sinabi niya sa babae, tigilan na natin to, nahuli na ako ng asawa ko, ganyan. Pero one time lang sila nagkita. Opo, time lang. Yun lang. Pero one time lang sila nagkita, pero ang dialogue ay tigilan na natin to. Opo, kasi nga, halos 1 month na rin sila naglalambingan sa game nila. Okay. At nasabi niya rin naman sa akin na nag-I love you nga daw sila, tawagan nila love.
Sweet nga daw kasi yung babae. Ako kasi, hindi na ako sweet. Kasi nga, lagi na rin akong pagod. Sabi ko, siguro nga kasalanan ko. Kasi wala na rin akong time sa asawa ko. Kung magkaroon man ako ng free time bukod sa pahinga ko, yung mga anak ko yung inaasikaso. Yun po. Kapatid, magkausap mo yun. Anong dahilan ng pag-uusap natin? Wala lang po. Kasi hindi ko alam bakit hanggang ngayon. Bigla na lang akong naiiyak na naaalala ko. Pero sobrang nagbago na yung asawa ko. As in. Kailan to nangyari? 2 months ago. 2 months. Pag sinabi mong nagbago, anong kahulugan nung bigla siya nagbago? Nagkabuntot ba siya? Paano? Hindi. Parang nag-join na siya. Nag-join na siya sa Bible study. Tapos, after nun, weekly na, every Sunday na kami nagsisimba ang family namin. Tapos, tuwing Saturday, ang ginagawa naming dalawa, nagde-date kaming dalawa lang. Ganon. Pero, di ko alam pag mag-isa ako parang, Inaamoy mo pa rin ba yung brief niya pag wala siya? Pinasunog ko po yung suot niyang yun. Yung damit, yung brief, yung pantal. Lahat. Talaga? Okay. Ayun. Tapos, ito po pala. May plano kasi ako eh. Ewan ko kung itutuloy ko pa ba. Ang gusto ko po kasi, makipag-meet sa barangay dun sa girl. Sa barangay nila. O di ibig sabihin kung gusto makipag-meet, hindi mo lang para bayaran. Ibig sabihin hindi ka naniniwala sa kwento ng mister mo. Naniniwala naman pero parang gusto kong makita ng girl na alam ko yung kalokohan niya. Ganun. Tama ba na ituloy ko pa ba na makipag-meet sa barangay? Well, hindi ko nakikita yung sense. Hindi may kuya ng utang eh. Yung mister mo naman. Sabihin ko lang naman na gusto kong bayaran yung ganun. Pero pwede ba ako mag-comment dito? Opo. Hindi ako naniniwala sa kwento ng mister mo. Ay, may ginawa pa po pala kami. Ha? Ano yun? Yun sa pinuntahan nilang room, pinuntahan din namin, dun din kami mismo. Tapos sinabi ko sa kanya, sige, i-reenact mo lahat ng ginawa niya. Talaga? Oo. Simula pag-akyat, sabi ko, sino na una sa inyo umakyat? Yan. Tapos pagkapasok sa pinto, ano nang ginawa? Doon umupo lang daw muna. Tapos? Saan daw yung sinabi yung linyang, meron ka? Tingin ako. Ganon. Hindi. Nauna daw muna siya. Nauna daw siyang humiga. Tapos sumunod yung babae. Maya, nilampitan niya yung girl. Yun. Tapos nagkikiss na. Tapos nung inaano niya na, biglang sinabi doon ng girl, ay, meron akong... Okay. Tumigil na siya. Bagay, no? Sabi ko, pagtas nun, ano nang ginawa niyo? Nagkwentuhan na lang daw. Pinakita daw ng babae yung mga picture ng anak niya. Wait lang, pinag-comment. Sorry. May nag-comment. Ano po? Sabi nung nag-comment, demo yan? Hindi ko kaya. Demo. Ang galing. Sorry. Sino yung malagyan na yan? Ha? Ay ko po. Ano ba yan? Magkakapil ako. Sino nagsabi nun? Ano ba yan?
Okay, magaling mataba utak na nagsabi niyan, ha? Hi. So, ano nangyari? Nag-ano kayo? Ginamit niyo ba yung kwarto? Opo, dun mismo. Sinabi niya dun sa dun sa receptionist, sa ganitong room kami available ba? Sakto available. Tapos yun. Hindi sinabi. Doon kami sa room na yun, ha? Kasi, i-demo ko lang sa business. Tapos, sorry. Ay, okay. O, tapos, ang sama ko. Sorry na. Sabi ko, habang nasa waiting area kayo, anong pinag-uusapan niyo? Hindi naman daw sila nag-uusap dun sa lobby. Ayun na. Ba't tayo magkausap? Wala lang po. Yun nga po, shinare ko lang. Kasi hanggang ngayon, bigla na lang ako maiyak pag naalala ko yung kung iisipin ko na hindi ako makapaniwala na nagsinungaling siya. Ganun. Na nung time na yun, nakagawa siya ng palusot niya. Ganun. Tapos, yung una, naaawa pa ako sa girl. Pero nung nalaman ko na gano'n yung salita niya, na bakit kasi binuksan mo pa yung cellphone mo agad. So, meaning, diba, na doon ka nasaktan. Opo. Okay. Dun sa mga gano'n. Kasi hindi ako makapaniwala. Tsaka alam ko naman na, alam ng babae na may asawa eh. Kasi July sila. June, birthday ng asawa. Teka lang, let's not go there kasi magiging cheap ka na pag yan yung pag-usapan natin. It would seem like you are competing and explaining your circumstances. Ikaw yung asawa. Ba't tayo magkausap? Anong tanong mo sa akin? Ituloy ko pa ba yun sa barangay? Well, I don't see hindi ko nakikita yung wisdom ng part na yun. So, kasi parang gusto ko rin ma-meet in person yung girl or wag na ba? Well, hindi ko rin alam. If it brings you anything, 'di ba? Closer to an answer, then gawin mo na lang. Kasi feeling ko pa kahit sabihin ko sa'yo na hindi, deep in your heart, you still want to meet the girl. Actually, pumunta na nga po ako sa PAW eh. Kaso, sabi nung PAW, kung gusto kong demanda yung girl, pati yung asawa ko. Oo naman. Ayaw ko naman din, syempre. So parang yun na lang yung naisip ko na parang revenge ko sa girl na makipag-meet sa barangay tapos ibalik yung binigay niyang pera. Okay. Cheap ba? Pag ginawa ko yun. Ay. Can I tell you something? Sige po. I don't believe the story of your husband. I guess I'm not the only one who does not believe that. But if you believe that, then let's keep it that way. But can I defend to you, di ba? Kung bakit di ako naniniwala. I could be wrong. I would love to be wrong. But can I defend sa iyo kung bakit di ako naniniwala? Opo. Okay. Sino nag-aya mag-check-in? Ano po? Sino nag-aya mag-check-in? Yung girl. Oh, yung girl. Kasi nga daw, gusto niya daw na magpahinga lang yung asawa ko kaysa daw maghanap ng pasahero buong araw. Okay. Yun daw yung purpose niya. Kung ikaw yung nag-aya mag-check-in, ano purpose mo para mag-check-in? Siyempre. Exactly. So I'll stop there now. Pero, ano po, ganito po pala, nung time na nagkakapalitan ng messages yung asawa ko, ako yung nag-chat. Akala niya,
asawa ko. Parang pinipilit ko siyang mapaamin na sabi ko, alam mo ba, pinagsisisihan ko yung nangyari sa atin, ganyan. Tapos parang ang reply ng babae, ano bang pinagsasabi mo nangyari sa atin? Wala naman nangyari sa atin. Thank God, may mens ako. Yun, may screenshot ako na. Okay. Yun. I still don't believe it. I don't. I don't believe it. Not one bit. But if you believe it, then let's keep it that way. Ayaw kita mag-overthink. I just want you to know exactly what you have on your hands. But, here's my but. Ready? Opo. Teka lang, may nag-comment eh. Nakalimutan ko, nawala na yung comment. Ang bilis kasi. Wala na. Anyways, ganito ano. But if you believe your husband's story and version, then so be it. Let's keep it that way. Diba? It just doesn't make sense to anybody listening to your story that someone would ask somebody to go to a room, a private room, with the only important furniture is a bed, diba? Knowing that they are not even a couple, naglalandian sila. Yun na lang yung premise na yun eh. Tama, diba? Opo. It's not even it doesn't even make sense to me. Nga po. Diba? Kasi halimbawa ganito Kasi ang tinitignan mo dito yung babae. Alam mo? Pag ako yung lalaki, niyaya mo ako sa mag-check-in. Ang unang tatanungin ko, pag ako, kung totoong niyaya siya, tama? Opo. Di ba ang unang tatanungin ng lalaki ay, anong gagawin natin doon? Kung talaga niyaya siya. Ayaw daw po kasi nila sa mall, madaming tao makakakita. Tsaka para doon kapag pahinga nga daw siya. Hindi niya kailangan magpahinga. Ayaw kasi siyang pagbiyahin ng babae. Exactly. Okay. Anyways, ayoko ng no. If you believe it, then so be it. Okay na yan. And then believe it. Okay na yan. I just don't believe it. You can tell your husband, I did not believe this. But, on the other hand, if you're telling me that silently your husband is trying to improve himself para makabawi, then enjoy the changes. Yun na lang siguro, no? Opo. Yun na lang siguro. Enjoy the changes. Let's stop right there. Okay na yon. Okay na yon. Sige po. Tonto ka sa demo. Anyways, Jen, I'm sorry I'm not much of a help to you. Okay lang po. No. Gusto ko lang din naman malabas yung yung feeling ko. Meron lang akong isang ibibilin sa'yo, ha? Yes po. I understand that you're the one making money or most of the money for the family. Tama? Yes po. So the last thing that you should need or that you need to do is to blame yourself for not having the time na para lambingin siya. You're working 2 jobs for crying out loud. Don't blame yourself. Hindi mo deserve yun. Okay. Huwag mo sabihin na, kasi po called ako sa kanya, wala akong time sa kanya. You are working 2 jobs. Alam mo, there's a lot in your husband's story that has a lot of inconsistencies. Nag-resign sa trabaho dahil tinutokso siya ng mga katrabaho niya. Really? Didn't make sense to me. Alam na nila, hindi nag-make sense yung part na yan. But if you believe him, no, so be it. Hindi lang ako naniniwala. I think he's full of crap sa part na yan. Well, anyways, enjoy the church, the Sunday churches. Okay po. Thank you po. Salamat po sa iyong pagtawag. I wish you all the best. I mean that from the heart.
Thank you po. Bye-bye po.